So yung video natin na to ay ginawa ko para matulungan natin yung mga newbie na traders, newbie na investor dito sa stock market, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, ano. Kung hindi pa kayo profitable, yan, panoorin nyo tong simpleng mga patterns na isi-share ko sa inyo. Kasi nitong nakaraan, napansin ko na naman, marami na naman yung mga newbie na investor, na trader, yung naipit. Sabihin, may lumilipad na stock. Tapos doon sila bumili sa tuktok, pagkayari nilang bumili, saka biglang bumaba yung presyo ng stock. Katulad nito, gawin nating example, ano. So yung Converge, yan, kaka-IPO lang nito last October 2020. So yan, nakita natin na bigla siyang lumipad hanggang 40. So yung mga bagong trader, yan, hindi pa sila bumibili rito, yan, hindi sila bumibili. Tapos nung bumilis yung takbo ni Converge na from 37 lumipad pa ng 44, yan, doon sila pumasok. Na-hype na sila. So after nilang ma-hype, yun, bigla nag-hard pullback ngayon, bumagsak yung presyo ng Converge. Maraming mga trader yung naka-experience, nakaranas ng ganitong sitwasyon, at ito yung isa sa mga dahilan kung bakit nagki-quit yung karamihan. Kasi unang pasok mo kunyari sa market, natalo ka agad ng malaki, nagkaroon ka ng ganitong scenario agad. Kasi nga, kadalasan, hindi natin inaaral yung mga pinapasok natin ng mga investment. Pero sa 6 na taon ko kasi ng pagtitrade, napansin ko, halos dalawang bagay yung ginagawa ng mga hindi profitable at mga newbie na trader. So, yun nga, una, bumibili sila dun sa pinaka-tuktok, sa pinaka-peak, biglang pupullback yung stock. Pangalawa, ang paborito nilang gawin, humahanap naman sila ng mga stock na sale. Ano ba yung stock na sale? Kunyari, may stock na previously, a year ago, nagtitrade siya ng 20 pesos. Tapos ngayon, ang presyo na lang niya is 10 pesos. So, basically, downtrending yung stock na yon. Hanap tayong example. Ayan. So, gawin natin kunyari example itong Double Dragon. Itong Double Dragon, stock to ni, Injap Sia. Yung gumawa ng Mang Inasal, siya yung founder. So, sasabihin natin, uy, okay itong nito. Okay itong may-ari ng Double Dragon, bibili ako ng stock na to kasi sale siya. Kasi kung i-zoom out natin, ito yung chart niya, ang presyo ng dati, nasa peak niya, nasa 80. Bumaba ng 60, bumaba ng 50. At ngayon, uy, nasa 10 pesos na lang. Sobrang sale niya na. Para bang damit. Pero itong damit ko, nagkakahalaga to ng 300 pesos. Pag dumating yung sale na 50% off, 150 na lang. Ito, ilang percent off to from the peaks. 80 pesos to dati. So, bibili siya ng ganon kasi nga, sale. Pero ang tawag kasi dito is downtrending, no? Yung trend niya, downtrending, pababa ng pababa. So, hindi natin alam kung kailan niya naangat, pero kung nag-invest ka, let's say 2019, kasi akala mo ito na yung pinaka, sagad niyan, 17 pesos. Yes, umangat naman siya 17 to 26. Fast forward, bumili ka, 2019, January. Ngayon, after 2 years ng investment mo, nasa 10 pesos na lang siya. So, lugi ka, laki ng nalugi mo. Ayun yung kadalasan ginagawa ng mga newbie trader, yung mga hindi profitable, humahanap ng sale, o kaya mistimed naman yung entry, bibili sa pinaka-tuktok talaga, So, bibigyan ko kayo ngayon ng idea, ng simpleng pattern na pwede nyong hanapin sa tuwing mag-scan kayo ng stock na bibilhin nyo para sa inyong portfolio, para naman maging profitable kayo, Yan, so ginawan ko ng ng slide. So, simple trading pattern for newbies. So, ano ba yung requirement muna? Siyempre, may requirement to para magamit natin. Unang-una, lang naman basic knowledge of technical analysis. Sabihin yun, yung pinakita kong chart kanina, kung marunong ka na magbasa nun, ma-apply mo na to. Kung alam mo na kung paano mag-determine ng mga trends, uptrend, sideways, downtrend, pwede na rin yan. And yung pangalawa, must know how to plot support and resistance. Alam mo na agad, at a glance, okay, ito yung support, okay, ito yung resistance. So, parang ganon. Sobrang mga basic knowledge lang sa technical analysis. Pero kung hindi nyo pa alam yung technical analysis, pwede nyo mang-aralin nyo sa YouTube, sa Google, sa mga libro. Marami nang nag-exist na mga content tungkol dyan. Pero kung gusto mo rin namang matuto mula sa akin ng technical analysis, i-check nyo na lang yung www.moneygrowers.ph. Ito yung makikita nyo yan. Ito yung walkthrough. Hanggang advanced na to, basic, hanggang sa makadevelop kayo ng system, pati yung mismo mga strategies at ibang patterns pa na ina-apply at ginagamit namin. At mamaya, ipapakita ko sa inyo na yung chart and chat namin na every Sunday namin ginagawa, kung paano kami nag-spot ng mga stock, at pwede kayo magtanong din sa akin ng live sa mga sessions na yan. At ilagay nyo na lang yung code na BER5K kung gusto nyo pumasok dito sa aming team ng walkthrough. Pero like I said, mga option lang yan, pero marami ng free na nagkalat dito sa YouTube na pwede nyo i-utilize, pwede nyo gamitin. Free lang yan, Kailangan nyo lang ng access sa internet. So anyway, balik tayo dun sa ating pinag-uusapan. So yan, yung pattern na simple na pwede nyo gamitin, na pwede nyo hanapin pagka naghahanap kayo ng stock na bibilhin is itong HL swing. Ano ba ibig sabihin ng HL? So HL is higher low. Kung magre-research kasi kayo about uptrend, which is yung PSE natin,
natin, yung market natin sa Pilipinas is long market only. Hindi tayo pwedeng kumita sa bumabagsak na presyo ng stock. Yung pataas lang yung pwede. Nagpo-form kasi yung uptrending na stock ng low and higher low. Ibig sabihin, mas mataas na low. Ito, mas mataas na low. At nagpo-form din siya ng high and HH or higher high. Nagpo-form siya ng new high. Sabihin, ito yung previous high which is possible resistance. Be-breakout siya doon, lalagpas yung presyo niya. Tapos, magke-create ulit siya ng new high or new resistance. And then, pagka bumaba ulit yung presyo nito, which is ang tawag doon is pullback, another higher low. So, ang nakasulat natin dito, wait for the stock to pull back after breakout. Pwede kang magkaroon ng strategy for momentum na breakout, pero ituturo ko sa inyo ngayon na simpleng pattern na madali nyo sundan. Maghahanap lang kayo palagi ng low, higher low. Magpapakita ko sa inyo ng mga sample, ng mga specimen mula doon sa chart and chat na session ng team walkthrough. So pag nai-student kayo, ayan, nagbibigay tayo ng mga watchlist dyan, which is, ito yung mga naspatan natin ng mga stock. Ang tawag natin dito mga trade ideas natin. Yung mga pwede nating plano na i-execute. Kung anong stock ba yon, saan tayo bibili, at paano yung approach na gagawin natin. So papakita ko muna sa inyo, i-play muna natin. Wilcon. So si Wilcon, like I said, hindi ako bibili kahit mag-breakout. Nasa watch lang natin to. So nag-breakout na siya, 19 to 21. Laki na ng travel, ano. Gusto ko sana mag-conso. Ayun yung pinaka picture perfect. Kahit mag-dip siya rito, kahit sa low nitong candle na to, pero mag-conso siya ng medyo mahaba-haba, pwede. Pero tinulak kasi. So titingnan natin ngayon kung magkakaroon ng swing. Kung magkaroon ng swing, it's like CNPF. Same pattern yung pwede yung tingnan kay CNP. Ito yung gusto natin mangyari. Yan. Iyan na iyan. Tapos doon tayo sa salo ng swing. So, pwede nating iangat si Wilcon from tier 3. Ako inangat ko na ng tier 2. Pwede na kasi yan. And then si yan. So, yung una nating stock na tinitingnan noon, Wilcon. Inispatan natin si Wilcon nung time na July pa. So, ilang buwan na yan. So, from 20, mabot na nga to halos ng ng 40 sa pinaka-peak niya. So, marami ring naipit dito. Bumili dun sa 40, sa 38, dito sa mataas na presyo na to. Tapos bigla siya nag-pullback ng malakas. So, hard pullback na yung tawag natin. Ngayon, nasaan doon yung sinasabi kong pattern na higher low na swing. So, kung babalikan natin, saktong-sakto yung mga pagguhit na pinagagagawa natin dyan. Kasi balikan lang natin. Ang breakout kasi ni Wilcon, diba? Naghahanap nga tayo ng uptrend. Ang lagi nyo kasi nga hanapin, guys, hindi yung sale. Yung kabaliktaran dapat ng sale. Yung lumalapit na siya sa breakout or above na siya ng mga breakout. Bakit ayun yung hahanapin natin? Kasi path of least resistance na yan eh. Wala na tayong uuntugan na resistance dun sa taas. Ang ibig sabihin, kung umangat yung presyo niya doon, wala tayong reference kung saan ba ito babangga. Possible na yung presyo niya, patuloy na umangat ng umangat. Kasi wala ngang resistance. Ngayong nag-breakout siya, nadagdag sa watch natin yan, nung mga panahon na ito na, nasa 21 ba or ito, somewhere within this point of time. Pero sinabi ko doon na hindi ako bibili doon sa breakout. Hindi talaga ako bumili niyan. Bakit? Kasi hindi pa niya namimit yung criteria for my patterns, for my setup. Kaya ang hinihintay ko, ang sinabi ko doon, bibili tayo sa pullback. Kung mapapansin nyo, nagbakat ako ng Fibonacci doon eh. Yan. So, ganito pa yung bakat ng Fibo ko, Kasi ito pa naman yung high niya. Nag-register pa ng new high. Pero ang tinitingnan nating reference noon, basta hindi siya mag-close below this candle. Kung babalikan nyo. Ayun, hindi naman siya nagko-close kasi nagsusupport na yung area na to, which is a good thing. Ngayon, ginamit kong point of reference din, nakaparehas niya yung CNPF. Itong CNPF kasi, ganun din natin inatake to. Doon din tayo bumili. Yan. So, nagkaroon siya ng breakout. After ng breakout, hinintay natin siyang bumagsak ng konti bago tayo pumasok. So, same lang na approach kay Wilcon. Yan, pati mga bias natin na yung tinatawag na consolidation, ayun yung gigilid muna yung presyo ng stock after ng breakout. Ito, after ng breakout, gigilid muna siya. Magkakaroon siya ng sideways. Kumbaga, titingnan muna natin kung sino ba yung mananalo. Mga bulls or buyers or yung mga bears or sellers. Sa point of time na to, yung support, nagsusupport, hindi siya nabubutas doon, hindi nagko-close below yung price. Ibig sabihin, meron talaga tayong mga bodyguard na, Meron na tayong tumutulong dito at mga nakapwesto na para bumili sakali mang bumagsak yung presyo ng stock na to below 20. Pinoprotektahan nila yung level na to. So, support becomes support. So, ayun lang yung hanapin nyo. Kasi, eto, gawin natin yung pattern, Again, ito yung pattern. Low, high, higher low, at higher high. Pag pumunta tayo dito, ito yung low. Tapos meron tayong high. Nag-pullback siya. Nagawa na naman tayo ng low dito and then nagdiretso ng breakout. Papansin niyo, low, high, low, high. Gumilid na naman tayo dito. Meron na naman tayo new low, new higher high, new higher low. Ganun lang yung yung itsura ng pattern na hahanapin natin. So, madali siyang tandaan, pero yung iba kasi malamang hindi nila ma-execute to, kaya natatakot sila kasi iniisip nila, ay mahal na yung presyo ng stock eh. Ngayon, kaya nagkakaroon tayo ng ganong mga isipin kasi hindi pa natin naaaral. Kaya ayun yung isasuggest ko sa inyo. Kasi itong pattern na to, nag-exist na to sa maraming libro. Kasi nga uptrend na pattern lang to eh. Basic na itsura lang to ng pattern. Very simple na pattern
pattern. Kailangan lang kasi magbigay kayo ng oras para aralin nyo, i-backtest nyo sa sarili nyo. Mismo gumawa kayo ng study specifically nung low, higher low, high, new high, yung mga swing na yan. Para magkaroon kayo ng confidence para i-execute nyo tong ganitong klase ng pattern. No? Ayun yung suggestion ko. Para wag kayong matakot. At kung trip na trip nyo pa rin bumili ng mga downtrending, aralin nyo rin. Tingnan nyo kung talagang itong downtrending na stock na ba na to, gaano katagal ba siya bago makarecover. No? Ayun suggestion ko for newbies. It requires hard work para maging profitable tayo. Kailangan natin ng konting effort dito. So, ayun yung aralin nyo. Okay, so pagkayari ng wheel ko na specimen natin, pati yung CNPF, which is same lang sila halos ng ginawang takbo ng pattern. Isunod naman natin yung isa pang stock na tingnan namin ng mga nakaraan sa chart and chat. So, next ko si ASEN. Ito iniisip ko kung pag mag-unload ako sa ano guys, mag-unload ako sa CNPF, lilipat ulit ako kay ASEN. Why ASEN? Right now, nandito siya nagko-conso and nag-break na siya dito sa 20 MA guys. Ngayon, ang nakikita ko kasi kung bakit ASEN, it's forming, nakailang untog yan. Ito trend line ha. Hindi ako madalas mag-trend line pero flag kasi. Iniisip ko flag bullish flag Ito yung pole flag. Pero ang entry, pwede ka mag-enter sa trend line pero hindi ako madalas gumamit niyan. Pero ito yung entry na hinihintay ko. So mga siguro mga 770, no? Kung trip mo nang bumili ang position, it's up to you. Pero ang iniisip ko, pag nag-breakout dito, possible, and then retest, and then sana mag-retest dito lang. Pero kung medyo malalim para mag-trail sa 20, pwede rin naman. Pero ito yung naiisip ko for another long shot na naman. So kung mag-unload ako ng CNPF, this might be the one na lilipatan natin. Pero yun yung mga triggers. Okay, so dito naman tayo pumunta kay ASEN, ano? So itong ASEN, ito talaga yung stock na sinakyan ko buong taon. Actually, sobrang konti lang talaga ng oras na inalat ko dito sa sa PSE, sa Philippine market. Pero yung portfolio ko ngayon is nasa 94% up na. Imagine, sobrang konti lang ng time nun, ha? Tapos halos isang stock lang. Itong ASEN na to yung halos nagbigay sa akin ng profit ngayong taon. Hindi ako sumakay ng ibang sa Converge, Wilcon, CNPF at saka ASEN. Ayan yung mga tinutukan ko ngayong taon. So nag-materialize naman tayo kay ASEN. Pero kung mapapansin nyo, i-zoom out lang natin tong chart, makikita nyo rin kasi na nagpo-form siya ng low, higher low, higher low, higher low, at higher highs. Pero yung kaninang klase ng pag tingin natin sa mga patterns nito, gumamit pa tayo ng trend line Ako hindi ako talaga madalas gumagamit ng trend line. Pero ang hinahanap ko, katulad nitong ASEN, tingnan nyo yung itsura ng chart niya. Gumilid siya, tapos lumipad na siya, di ba? Nagko-consolidate siya dito sa taas. Ang consolidation nito, ayan, kung ilalagay natin sa box. Si Wilcon, ang ginawa rin niya, may maliit na consolidation, mabilis na consolidation dito sa taas. So, ayun yung mga hanapin ng mga stock. Again, yung mga uptrending guys. Yung mga tawag nga natin dito, mga kabayo. Mabilis na kabayo. Para bang nasa karerahan ka ng kabayo, nangunguna na to So, doon ka tumaya sa nangunguna. So, nung nagkaroon siya ng breakout, nabanggit naman natin sa video kanina, meron kasing mga mini resistances. Ito, yung mga highs na ginawa niya na to. Sa pagkakatanda ko, dalawa yung pasok ko rito. Dito yata, tsaka dito. Tapos napagpag ako nung nag-pullback siya na to. Yan. Tapos nagre-enter ako sa daily nung dip nito. Nagre-enter and then I added during the breakout. Ibang approach yung ginawa natin. Pero same pattern, same na meron siyang high, higher, low. Ang palagi kong hinihintay, kunyari hindi mo pa alam kung magbe-breakout ba to o hindi. E di, para hindi ka ma-fake out, yung tawag nila sa mga breakout na hindi nagtutuloy. Hintayin mo mag-breakout. Tapos, papagmasdan mo kung saan siya nag-breakout, dapat magkaroon siya ng pullback at mag-support yung previous resistance na yon. So, magkaroon tayo ng reversal doon sa part na yon. At doon mo hanapin yung swing. Ito kasi, kung sa weekly natin titignan, plot natin tong body. Yung body na resistance na to, saka yun. So, sa area na to, doon siya nag-support. So, kung ninipisan mo yan, previous breakout point niya, doon siya bumalik. Medyo malalim lang yan, kaya napagpag ako. Nagkaroon na lang ako ng re-entry. Hindi kasi ako natatakot sa Hindi, mahal na yung stock, baka bumagsak pa yan. Kaya hihintayin mo kung magsusupport yung area. Kasi if ever pumasok ka, tapos nabasag yung support, doon ka lang mag-exit. Kunyari, si Converge ngayon, sa daily. Kung bumili ka na dito sa bounce na to, kasi tawag dito, dead cut bound. Nangyayari yan during the point of time na nagkaroon na ng euphoria. Yung mabilis na move na, nahype na yung mga tao. Ang bilis umangat ng presyo. Tapos sumunod na dyan yung sell-off na mabilis din. After ng mabilis na sell-off, possible yung mga dead cut bounce. Mga bounce yan, technical bounce yan. Tapos yun, may continuation pa ng move Kung bumili ka sa bounce na to, dapat hindi na kasi mabasag to kasi support na to dapat dito. Again, hindi ka kasi magkakaroon ng confidence kung hindi mo aaralin itong mga patterns to. Kung working ba to? Napanood ko sa YouTube to, ganito daw yung dapat gawin, hindi mo gumagana. Hindi mo naman binigyan ng panahon, ng energy para
subukin talaga. So, I suggest, pag pinapanood nyo to, newbie kayo, subukan nyo muna, aralin nyo. Maging ano nyo to, bread and butter na ano na strategy, mga swing na ganito. Ganyan yung ginawa ko approach dito kay Asen. At another one, ito, nung nag-breakout, pansinin nyo. Yan. Kunyari, nag-breakout. Pwede ka naman bumili sa sa breakout na yan. So, dito, magkakaroon ka ng konting fake out kasi kahit ako, titingnan ko to, nag-support na tapos nabasag dito, no? Pero, palaging pwede ka naman mag-re-enter. Kasi, it's still low, tapos higher low, no? Ganun pa rin yung pattern. Kung babalikan natin, ito lang, simple lang, high, merong new high, tapos low, meron siyang new higher low. So, ayun yung formation talaga ng ng uptrend natin. Ayun lang yung hahanapin na pattern. So, ngayon, magtingin tayo dun sa kasunod na stock na tinignan namin sa chart and chat. Si Home. Ito si Home, pwede nga pala to. Meron tong napansin ko rin to nung nakaraan. Nagkakaroon tayo ng mga big momentum candles dito kay Home Ang problema ko na lang kay Home ngayon dito, kasi ang key levels na hinihintay ko, ito syempre, breakout. Si Home kasi, tingin ko dito sectorial move. Kasi sector niya si Wilcon Etong All Home. Kaya tingin ko sectorial move. Ano to, home bodies. Binombahan namang home body. Pero again, ako kasi, ang expectation ko sa mga spaghetti na ganito, tingnan nyo yung MA, sideways Hindi ako nag-expect na biglang boom. If ever mag-boom siya, antay ako ng pullback. Pero, if you want to accumulate, pag nag-pullback to sa mga MA, pwede. Kung mag-chase sa 20 MA, pero matagal pa to. Tingin ko, 1, 2 weeks, 3 weeks. Mag-form muna siya ng pattern. Hindi ako kasi na, sa mga ganyan, hindi ako nahumaling. Para nakakita ka ng, may nakasalubong ka magandang babae. Kung mahuhumaling, hindi pa nakikita yung ugali. So, ako, hintayin ko muna. Parang ganun na lang isipin nyo dyan. Hintayin mo pa mag-form ng pattern, makita mo kung ugali niya. Kung maganda ba siya inside at outside. Yan. So, itong Home, so shout out sa mga members na ng Home Bodies, mag-comment kayo sa baba. Pero itong Home, hindi ako bibili nung breakout. Maghihintay din ako ng mga formation ng mga swing. Pero nadagdag sa listahan natin to nung ginawa niya yung momentum move na to. Yan. Mga mabibilis na follow-up na yan, na mga momentum move. Pero nabanggit ko rin doon na consolidation ng 1, 2, 3 weeks. Yan. Which is ilang weeks ba to naganap? Consolidation, 27. So, almost 1 month yung consolidation na to, saktong-sakto. So, anyway, bakit hindi ako bibili ng breakout? Kasi, titingnan natin mabuti to, under pa rin to ng resistance. At saka yung mga MAs nga nito, nag-spaghetti, no? Spaghetti gilid-gilid lang siya. Ibig sabihin, nasa sideways pa. Ang confirmation kasi ng, trend, nyari, nasa sideways ka. Wala kasi confirmation yung trend kung uptrend or downtrend yan Ang magko-confirm dyan is yung breakout. It's either mag-breakout sa taas o breakout to baba. Tawag nga natin breakdown. So ito, nag-breakout na siya. Confirmation to na meron na siyang trend na tatakbuhin. So, ang nangyari dito, ito quick retest. Bilis lang In a matter of 1 day lang yung drop, second day continuation na yan. Merong mga pullback na mabilis. Meron din mga pullback na hindi ganun kabilis. Katulad nga nitong yan, kay Wilcon. Ilang araw to after ng breakout. So, ayan yung sinasabi ko sa inyo na kailangan nating aralin. So, ito, 25 calendar days to. Tapos, 16 candles. Kay Home naman, bilis lang. After niya mag-breakout sa body, 1, 2, dalawang kandila, tapos putok na agad, diretso na siya. So, etong Home, bakit ako bumili nito? Meron pa namang mga resistances sa taas. Tama naman yun, may mga resistances sa taas. Pero yung resistance kasi na to, kung i-extend natin, kahit extend mo siya, previous support, naging resistance siya dito. Kumbaga, tumagal halos na 1 taon to. So, ito, 52-week breakout to, yung ginawa nito kay Home. At ayun lang yung hanapin nyo talaga, mga nasa 52-week high, all-time high na breakout. So, ayan lang yung pattern na hinahanap natin sa mga binibili nating stock. Kasi ang gusto natin nga, magkaroon tayo ng breakout. After ng breakout, mag-pullback siya. Pag kaya rin mag-pullback, doon tayo maghanap ng entry. Hanapin mo lang yung mga possible na higher low. Huwag ka nang maging aggressive. Maghintay ka na talagang, kumukurba na siya papunta doon sa direction ng trend na hinahanap mo, which is yung uptrend nga. So, dito sa Home, pagka nagkakaroon na siya ng upward move after nung retest niya from the previous breakout, yun. Parang ito, baka tamo yung resistance na yan. So, nag-dip. Hindi ka mabibili ng dip. Hindi. Hintayin mo magkaroon ng mga bullish candles, mga green candles na yan, bago ka pumasok. Kasi, pag pumasok ka naman, ang magiging reference mo ng cut is yung ginawa niyang higher low. Yun, yung pinakailalim. Parang sa ACE. Aralin natin yung pattern na yan para naman tumaas yung chance nyo na maging profitable kayo. Huwag kayo basta bibili ng stock na, on sale. Yung stock na to, lipad ng lipad, hype na hype to social media, kaya bibili na rin ako para makasakay. Hindi ganon. Dapat may strategies, may patterns tayo. Hopefully, makatulong naman sa inyo kahit paano itong na-share ko sa inyo ngayon. At patuloy lang yung mga pag-aaral natin, guys. Kung meron naman kayo natututunan sa channel natin, ma-appreciate ko kung magsusubscribe din kayo, i-like nyo, magko-comment kayo dyan sa baba, mga gusto rin magpa-shoutout, So, ayun lang yung content natin for this video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.